Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Tanggol na pumunta sa presinto matapos niyang malaman sa kanyang nanay Tess na tinuluyan ni Rhoda ang kanyang lola Tinding, at sa kabila ng sinabi ni Tess na naroroon ang kanyang tatay Rigor at mainit ang ulo, ay itinuloy niya pa rin ang pagdalaw sa presinto. Sa pagdating ni Tanggol sa presinto ay kaagad niyang masasalubong ang kanyang tatay Rigor. Sasabihin ni Rigor na wag umano siyang magtino para magkasama na sila ni Tinding sa loob. Hindi namang kikibo si Tanggol at agad nadediretso sa kanyang lola Tinding. Maluha-luha si Tanggol at awang-awa siya nang makita niya ang sitwasyon ni Tinding. Kaya naman ipinangako niya na siya ang gagawa ng paraan upang makalaya ito sa lalong madaling panahon. Dali-dali nga siyang umuwi para kunin ang kanyang naipong pera, ngunit sa kasamaang palad ay napansin niyang kulang ito. Kaya naman dahil sa sinabi ni Santino na baka si David ang kumuha, ay aantayin niyang makauwi ito at dito maaaktuhan niya ang pagkupit sa kanya ng pera. Sasabihin ni Tanggol na siya pala ang kumuha ng pera niya. Sasagot naman si David na ano naman ngayon, kaya dito lalong uminit ang ulo ni Tanggol. Bubugbugin niya ito ng paulit-ulit at sasabihin na hindi na siya nirespeto at pinagnakawan pa siya. At dahil wala ng kalaban-laban si David ay sasabihin niyang humanda sa kanilang tatay. Ngunit ano kaya ang gagawin ni Rigor kay Tanggol sa oras na maabutan niya ang duguan at bugbog sarado na si David? Dito na rin kaya magkakaroon ng lakas ng loob si Tess upang kampihan ang kanyang anak na si Tanggol. Kaya kapit lang kapamilya dahil marami pa tayong dapat na abangan. Ito lang sa kapanapanabik ng mga eksena sa FPJ's Batang Quiapo.